Ayun, nagbabalik na naman tayo ngayon. Tara, samahan nyo ako na magluluto tayo ngayon dahil pista dito sa amin. Kaya tara, simulan na natin. Samahan nyo ako. Panibagong araw naman, panibagong pagsubok naman. Dito na tayo sa palengke, bibili tayo ng sangkap at mga baboy. Tara. At bibili din kami ng manok dahil pista nga dito sa amin sa sentro. At tanghali na nga kami nung pumunta kami dito sa palengke dahil 9:40 AM na nga. Andito na nga kami sa bilihan ng baboy. Pipili kami ng medyo bata pa na baboy at kasama ko nga si tita. Ito yung baboy yun. At ngayon ay nagmahal nga ang presyo ng karne ng baboy. At ito na nga napili namin na karne ng baboy at kinilo na nga. Ito yung baboy. Siyempre, ang pinili namin na karne ay hindi lang puro taba, meron din tayod o karne para din sa igado at kalderita. At makikita nyo dito na napakasariyo pa rin ang karne ng baboy dahil kanina lang nga ito. Kunting paalala lang para sa mga high blood ay dahan-dahan sa pagkain ng karne na taba dahil napakalakas ito sa high blood. Dito na nga bumibili si tita ng baboy ng karne dahil suki nga si tita ni kuya. Ito yung mga lods ng pangalan nila. Let's meet Daily Meat Style. At kung sakali mapadpad kayo dito na kayo bumili ng karne ng baboy at hinahati-hati na nga ni kuya yung karne. Pabili na tayo ng baboy. Kaya gulay naman. At nandito na kami sa bilihan ng carrots, repolyo, sibuyas at kamatis at iba't iba pa. At nakabili na ako ng repolyo at hawak-hawak ko na nga para din sa lumpia na gagamitin natin at bibili din ulit tayo ng giniling na karne. At sinabihan ako tita na video man nga dito yung manok sa palengke kaya sa iba kami bibili at pupunta kami sa Sibmore. Pusta tayo sa palengke kaya nandito tayo sa Sibmore para bumili ng manok. At umahanap na kami ng manok dito sa Sibmore. At andito na nga mga manok na buo dito at makakapili nga kayo dito kasi mga matataba din at talagang fresh din kasi frozen ito. At nagbago din ang isip ni tita dahil hindi na siya bibili ng buo ng manok dahil ang bibili na lang niya yung hati-hati na manok. At parehas lang naman mga load kasi mas marami pa nga kung titignan mo. Ito na nakahati at talagang okay na to. At ito din ang mga presyo ng mga manok. At kung naghahanap kayo ng frozen ng mga manok, dito na kayo sa Sibmore. Matatagpo nito sa Sumpor, Bulan, Sorsogon. At ngayon ay hawak-hawak ko na yung manok na binili namin kaya hanap naman tayo ng mga sangkap na ilagay dito sa manok na ito. At ngayon ay nasa cashier na kami kaya magbabayad na si tita sa mga binili namin. At dito ay nakauwi na kami ni tita at dito pala marami na naghihintay pala ng mga bisita at nagbibideo okay nga sila. Kaya ngayon magbo-voice over na lang ako kasi may mga music na naririnig. Hanggang matapos nga ito ng video ay magbo-voice over ako. At sinimulan ko na nga pagbalat ng sibuyas. Ang sibuyas na ginigiris ko nga habang tumatagal nga ay nararamdaman ko na nga na napakalat nga sa mata. At ang isang sibuyas naman nga ay binabalatan ko na nga dahil ito naman ang isusunod ko na gigirisin. Dahil sa pagtapos ng giris ko ay nararamdaman ko talaga na napakaalat na at talagang lumuluhan na talaga ako. At di ko na namalayan na ang kamay ko pala na ipupunas ko na pala sa mga mata ko kaya mas lalo pang umalat. Pero tuloy-tuloy pa rin ako sa paggiris ng sibuyas dahil iba't ibang putay nga lulutuin namin. Sumunod naman nga ay bawang naman nga ang giniris ko nga. Sa tatlong umpag ko nga ay nadulas nga yung silipon ko. Kaya nga nagtulong-tulong lang kami sa mga trabaho na ito para makakain ng mga bisita at kanina pa kasi naghihintay ang mga bisita na ito at wala pa silang laman ng tiyan nila. Hindi ko din inaasahan na marami palang pupunta ng mga bisita ito si Tito at hindi ko din makakilala ito ng mga bisita ito. Pero mga kamag-anak daw ni Tito ito ng mga iba. Diba ang mga kaugalian ng mga Pilipino bago kumain ang mga taga-bahay ay kakain muna yung mga bisita at papaunahin muna sila kumain. Ganyan ang mga Pilipino. At nalagay na pala ni tita yung manok at ninigyan na ulit ni tita yung gata ng niyog. Dahil ito ay chicken curry nga. Ang mga Pilipino ay mga mahilig sa pagluto ng chicken curry at iba't ibang mga luto pa. May Ilocano, may Batangueña at may Bicolano at may marami pang iba. At si Ate Gisa nga ay tumulong na nga sa paggiris ng mga karne. At ang luto nga nito na karne ay igado nga mga lods. Sa Ate Novi nga pala ay nagbabalit pala ng sibuyas. At tinignan ko nga yung chicken curry na niluluto kung pwede na nga. Pero hindi pa nga ito luto dahil matagal pa ito maluto. Mga ilang minuto pa bago ito maluto na chicken curry. Kaya tatakpan ko muna nga yung chicken curry. Inilis-alis ko muna ngayon ng wrapper kasi magbabalot na kami ng lumpia. At pati sa mata ko random ko pa rin na napakalat pa rin ng sibuyas. At ngayon ay sinimulan na namin na magbalot ng lumpia at katulong ko nga si Ate Novi. Ito nga binili namin na repolyo kanina at giniling na karne. Dahil nga kapistahan dito sa sentro talagang tinao nga si Tito na mga kakilala niya o mga kamag-anak niya sabi niya sa amin.
Ngayon ay nagmamadali na talaga kami kasi mga bisita ay wala pa talagang kumakain. Alauna na nga ang oras ngayon, talagang delay na kami kaya binilis-bilisan naman namin. At ito pa lang nga, nababalot namin na lumpia at marami pa nga mga wrapper at mga giniling na karne. At ngayon mga lods ay luto na nga yung chicken curry, pwede na nga ito hainin, napakabango nga mga lods. At nailagay na ni tita yung karne ng baboy dahil magluluto siya ng kaldereta. Tapos na nga mga lods na magbalot ng lumpia pero may natitira pa nga na mga repolyo at mga giniling na karne. Pero konti na lang nga. At ito naman nga ang gagawin na igado na karne. Tapos na nga maiwa. At mayroon pa nga natitira na mga karne, pati mga balat ng karne, mayroon pa nga at mga tayod at taba. At ito ang niluluto ni tita na kaldereta at lalagyan na ng mainit na tubig. At hindi pa nga ito luto kasi marami pa ilalagay dito. At ang ginawa ko naman ay naghiwa-hiwa ko ng patatas dahil ilalagay ito sa kaldereta. At ito na nga, nahiwa ko na patatas. Napakabango ang kaldereta na ito. Alam nyo ba kung saan nanggaling ang recipe ng kaldereta? Ito ay nagmula sa Espanya. Ito ay hango sa mga nilagang karne ng mga Kastila na tinatawag ding kalderita mula sa salitang kaldera na ibig sabihin ay malaking kaldero o kawa. Mabili po. Magic sarap po. 10. Vlog ka? Opo. At ang bisita ni Tito ay may dala din na isang langka na hinog na napakalaki din. At hiniwa ko naman ang carrots na ilalagay sa igado. Dahil may karne pa na baboy na hindi pa naiwa kaya hiniwa na nga para idagdag pa nga sa igado. Pinapaiwa na nga sa akin ni tita yung hinog na langka dahil i-display na daw. At sinimulan ko na nga na iwain ng langka na hinog. Galing nga ito na hinog na langka sa baryo na ang pangalan ay Daganas na dinala ni nanay na asawa pala ng pinsan nila mama at nila tito. Maraming salamat nga pala nanay nito na dalan nyo. Napakatamis po at talagang suwak na suwak sa lasa po. Salamat po ulit. At ngayon mga lods ay kanina pa ako pawis na pawis dahil sa sobrang init nga at nababasa na nga yung buko. At sunod naman na lulutuin ay ang igado naman. Nakalagay na nga yung karne. Alam nyo ba kung saan nagmula ang recipe ng igado? Ang recipe ng igado ay nagmula sa riyon ng Ilocos Norte, La Union at Pangasinan. Ang pangalan nito ay hango sa salitang Kastila na igado na ang ibig sabihin ay atay. Dahil ito ang pangunahing sangkap at nagbibigay ng natatanging lasa na ulam na ito. Tulad ng ibang pagkain Pilipino, may impluensya ito mula sa mga Kastila noong panahon ng pananakop. Ngunit binago at inangkop ito ng mga Ilocano ayon sa kanilang sariling panlasa, sangkap at paraan ng pagluluto. Kaya ngayon ay tinuturing ito isang tunay na at kilalang pagkaing Ilocano. Talagang mga malikain din ng mga Pilipino sa paggawa at pagluluto ng mga iba't ibang putahe ng mga Pilipino. At lutong-luto na nga mga lods ang igado, pwede na nga ito hainin. At dito nga nakalagay na nga mga pagkain dito sa lamesa at ipapakita ko sa inyo na lutong-luto na talaga yung igado. At ito mga lods ang igado, tara ipakita ko sa inyo. Wow, nakakatakam talaga ang lasa nito ng igado at napakasarap din. At sunod naman na lulutuin naman ay ang lumpia nga dahil hindi pa napiprito. At ito ay sinisimula na nga ni tita. At pa isa-isa na nga nilalagay ni tita yung lumpia dahil pipritoin na nga. At binuhat ko na yun na may laman ng juice para makadisplay na at para makaready na. Ang ibang lumpia nga ay maluluto na nga kaya habang nagpiprito si tita ang ginawa ko ay nahati-hati ko yung lumpia gamit ang gunting. At para nga dumami at para nga marami din makakain ng lumpia para hindi mabitin sila sa ating niluluto na lumpia. Dahil nga nakakaramdam na ako ng gutom, kumuha na ako ng isang lumpia para nga makatikim na ako. At pangalawang tingin naman nga ng lumpia at nung kinagat ko nga ay napakainit pala, nainitan yung dila ko. At ngayon ay naubos ko na yung kinakain ko na lumpia at ang lasa nga nito ay tamang-tama lang, ay sakto lang nga mga lods. Alam mo ba kung saan nanggaling ang recipe ng lumpia? Ang recipe ng lumpia ay original na nagmula sa China, partikular sa lalawigan ng Fujian. Dinala ito dito sa Pilipinas ng mga mangalakal at dayuhang Chino mula sa grupong Hokkien noong panahon bago man dumating ang Kastila. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, ang pangalan nito ay galing sa salitang Hokkien na lumpia, na ibig sabihin ay malambot na tinapay o malambot na balat. Dahil nga tapos na magluto, nilalagay na ni tita yung kanin sa lagayan dahil kakain na ngayon. At sumunod naman yung chicken curry para makakain na yung mga bisita dahil alam namin gutom na sila. At ngayon ay nakaready na lahat ng mga pagkain, pwede na kumain ng mga bisita. At ito nga mga bisita namin, sige lang po, kain lang po kayo dyan dahil welcome po kayo dito dahil pista ngayon. At para sa inyo talaga yan na niluto namin. At ito din ang mga nagiinuman din, sila kuya din. Sige lang po, enjoy lang po kayo dyan at kumain din po kayo dahil welcome po kayo dito. Maraming salamat po sa pagbisita dito. At ngayon ako naman ang titikim ng mga niluto namin.
Nakakuha na ako ng kanin. Sumunod naman ay igado naman, nagpalagay na nga ako kay tita. Siyempre yung chicken curry, titikman ko din kung ano nga ba talaga yung lasa. At next, kalderita naman nga yung nilalagay ko sa kanin ko. Ngayon ay sisimulan ko na kumain. Titikman ko na yung mga ulam. Yung igado hindi siya matabang, hindi siya maasim. Yung mga sangkap niya sumabay talaga. Talagang nalasaan ko din yung mga sangkap. At matamis din siya. At yung mga may sarsa din. Hindi nawala yung sarsa o hindi nagmara. Kaya okay to na igado na bakaluto. At sumunod naman na titikman ko ay kalderita naman mga lods. At kakainin ko na. At nung natikman ko yung kalderita, yung sarsa talaga dumala ng lasa nito. At yung carrots hindi din nagpauli. Dahil yung carrots, siya yung nagbalance ng lasa. Binalanse niya yung lasa. At talagang okay to na pakaluto. At titikman ko naman yung lumpia. Dahil natikman ko na yung lumpia at napaliwanag ko na. Pero papaliwanag ko ulit kung ano talaga yung lasa nito. At nung tinikman ko na yung lumpia, napakasulit din kasi napakarami din yung laman. At yung mga carrots at repolyo, napakasariwa din. At yung mga lasa niya, talagang lumasa talaga. At tikman ko yung lasa at hindi ito maliit lang, napakaba din ito. Medyo ginunting ko lang para dumami. Kaya sulit na sulit at winning na to. Yung lasa niya, sakto lang. At hindi ka talaga maumay kapag kinain mo to. At sunod naman, ititikman ko naman yung chicken curry. Magpapauli ba yung chicken curry? At nung natikman ko na yung chicken curry, yung gata niya sakto lang, hindi siya kinulang at hindi talaga bitin. At yung food color niya na color ay hindi talaga malabnaw. Sulit din yung lasa kasi yung lasa ng chicken curry na ito, yung mga karne ay talaga matataba at hindi ka talaga mabibitin. Manok ng karne pala mga lods, makakalimutan ko pa pala. Kaya pwedeng pili to, talagang hindi ka talaga dito mabenta to, promise. Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga nagtapos ng video na ito. Maraming salamat sa inyo mga lods. At sa susunod naman sa video natin, sa next video naman natin, abang-abang na lang kayo mga lods. Sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayong araw. Ingat lagi, alagaan yung katawan nyo, and God bless. At dito ko natatapusin ang video na ito. Maraming salamat sa umabot o hanggang dulo sa video na ito. Hanggang sa muli mga lods, ingat lagi, alagaan yung katawan at umaban lang tayo sa buhay ng patas. Promise mananalo ka sa buhay. At ingat lagi and God bless.